O Diyos, kaluy taon ako, papasa ang akong mga sala tungod sa dako mong kaluoy. Ugasi ako sa tanan kong pagkadautan o ginluoy ako sa akong sala. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong. So ani nga chapter na ay 20 ka prayers or 20 ka mga pangalyupo, pangamuyo si David o katong sayron ang mga 20 niya ka mga pangalyupo ngadto sa Ginoo. Una, ingon si David, kaluy o Dios kaluy intawon ako. Nga siya sa kaluoy sa Ginoo tungod kay ang Dios maluluyon man gyud o sa iyang nahimo nga sala bato kang Bathsheba og sa pamilya ni Bathsheba. So muna ang una nga prayer niya, have mercy on me, O God, because of your unfailing love tungod sa gugma mong walay paglubad, because of your great compassion. Sumala sa imong dako nga kaluoy. And then number 2 nga prayer niya, blot out my transgressions. Papasa ang akong mga kalapasan. Papasa ang akong mga sala mo na ikaduhan niya nga prayer sa 20 niya ka mga prayers ani nga chapter. So ang atong sala is pwede mapapas ni Lord kung iyatang pasayloon, kung mga iputag pasaylo nga kinasingkasing. So ang pagpangayag pasaylo sa Ginoo kasing-kasing po ihatag ni Lord ang iyang kapasayloan. So that is the second prayer of David nga papason ang iyang mga sala. Kaya aron nga wala na record, clear na siya tubangan sa Ginoo. Pero pwede dili siya clear tubangan sa tao kay wala pa na limtis, wala pa kabalo ang tao nga cleared na siya tubangan sa Ginoo. And number 3 nga prayer ni David, wash me thoroughly from my iniquity, or hugasi ako. Ikatulo, hugasi ako atod pa sa akong mga kasalanan. Number 4, cleanse me from my sins. O hinluoy ako sa akong mga sala. So gi-struggle gid niya iyang sala. Wala kay iyang dili kay para normal ra sa iya ang sala, but nag-struggle gid siya. Mura siya himian. Gimian siya giuga. Amo nang gusto niyang mahugasan siya, ma-cleanse siya kay iya king na feel nga dili gid maayo. Nag-struggle gid siya. So if we are struggling of the sins that we have committed, it means nga namuhat gid ang Ginoo sa atong kinabuhi. Pero daw sa wala lang kung makasala ta, wala lang, it means na agi something wrong sa atong kaugalingon. So if we struggle, if we are battered of the sins that we have committed, it means the Spirit of the Lord is moving nga convicta niya to ask forgiveness from Him, nga magpahinlo ta niya. Pero kung daw wala lang, lahi na nga istorya igsoon. So verse 2, ikatulo niya o ikapat nga prayer, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Hugas. To wash me, hugasi ako sa akong mga kasalanan. O in verse 4, and cleanse me, hinluoy ako sa akong mga sala. So muna, mintras buhi pa ta, magpa hinlo gid ta sa Ginoo sa atong sala. Mga itagpasaylo niya, magkuan ta sa iya, madutdut ta sa iya ha, dili kay sa wala na tay kinabuhi magpahinlo. So yun din wash me. And then verse 3,
For I know my transgression and my sin is ever before me. Kaya nasayod siya, iyang gi-acknowledge, iyang gi-recognize ang iyang mga sala, ug matud pa, ug ang iyang sala, nag-uban-uban, nagkuan sa iya, naghatag niya og guilt, matud pa. I-acknowledge ko niya iyang sala, i-acknowledge niya iyang sala, ug matud pa, and my sin is ever before me. In verse 4, against you only have I sinned. Yan siya. Ato kanimo lang ako nakasala, and done what is evil in your sight, so that you may be justified in your words and blameless in your judgment. In verse 6, apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anon kasing-kasing busa, puna ang akong kaisipan sa imong kaalam. So nagangyo siya nga kining punon ang iyang kaisipan, punon ang iyang kaisipan sa iyang kaalam. So in verse 4 pa man di ay, nakasala ako kanimo lamang, og nakadbuhat og butang nga giisip mong daotan, busa gusto ka sa imong paghukom ug pagsilot kanako, gipakita mo ang imong pagka matarong. So gi-acknowledge ni David nga husto ang paghukom sa Ginoo ug pagsilot kaniya. So wala siya nang luod, wala siya nalain, iyang giila nga nakasala gid siya og gidawat niya ang silot sa Ginoo. Unsa man ang silot sa Ginoo sa iya, ug hukom sa Ginoo sa iya, wala na siya kalinaw, wala na siya kalipay, struggled na siya, bother na siya, because ang sala manggod makapabother ka nato, makapatag nato og struggle sa atong kaugalingon, kay dili manggod siya normal. Ang sala is maka-abnormal sa atong sulod, maka-abnormal sa atong sulod, mo na mag-struggle ta, kay ang sala mura siya bakterya, maghatag og abnormality sa atong normal nga gibati, normal nga una. So muna nga ingon ni David, nakasala ako kanimo lamang, og nakabuhat og butang nga giisip mong daotan, busa husto sa imong paghukom ug pagsilot kanako, gipakita mo ang imong pagka matarong. So giila niya nga gisilutan gid siya sa Ginoo. Ngano man kasabot man gid siya nga Ginoo matarong, kay matarong man siya, masuko siya kung magsupak tag maghimo tag sala, ug isa na nga silot sa iya ka. Wala siya kalinaw, wala siya kalipay, ga-struggle gid siya innerly. So if we are struggling innerly, kung nakasala ta, it means the Spirit of the Lord is convicting us nga maghindulsol ta, magpatambal ta sa Ginoo para mawala na siya. But if the sin is just normal to us, kung ang sala normal na lang sa ato, dili na gina siya normal. Dili na gina siya normal. Kay nga naman kay murabag kanang wala na tagi bati nga guilt. Okay, in verse 5, daotan ako sukad ako mahimugso ug makasasala sukad ako ipanamkon. So I was born a sinner, yes, from the moment my mother conceived me. Kita magitanan pagkatao na to, born sinner naman jud ta, kay gikan pang anad ni iba, nagkatay naman tong sala, nilatay naman gitong sala. So pasugot tag sa dili na himugso ta o gipanamkon ta nga naanay sala, pagka tao na to naanay sala, pag naanatay buot nadungagan atong sala, ang tud nga the more taga-grow, the more naatay sala,
atong pagtan-aw nato nga di maayo, kasala naman ta. Atong giuna-una nga dili maayo base atong nadunggan atong nakita, sala naman na siya. Daghan kaayo entry sa sala. Ug mo na nga ingon si David nga na tao ko nga makasala, sukad pa nga ako gipanamkon sa akong inahan. In verse 6, but you desire honesty or you delight in truth. Nagkalipay ka diya sa kamatuoran in the inward being. Okay, verse 6, apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anon nga kasing-kasing. So matinud-anon nga kasing-kasing mutug-an ta ni Lord sa atong gibati. If we are struggling, if we are battered, mutug-an ta ni Lord. Kasi man atong amahan, siya man atong Dios. Atong sumbong niya atong gibati para kung atong isumbong na atong gi-acknowledge si Lord nga siya gid atong amahan, siya atong kasumbungan, siya gikalipay nimo ang kamatuoran, apan ang imong gikinahanglan mao ang matinud-anon nga kasing-kasing, dili piki, dili pa karon ingnon. So itug-an nato unsay itibati nato kay para nga tabangan ta sa Ginoo. Tabangan ta sa Ginoo sama nga nitug-an ta sa atong gibati, sa atong kasaligan nga katug-anan, nga na gyapon ta dapat mutug-an sa Ginoo. Busa pun ang akong kaisipan sa imong kaalam. So naghangyo siya and this is number 5 nga prayer din, number 5 nga prayer ni David 21 din siya. And you teach me wisdom and you teach me wisdom in the secret heart. Tudloi ako sa kaalam. Matod pa, teach me your wisdom. Okay, muna ikalima nga pagampo ni David. Tudluan siya sa kaalam in the secret heart. Matod pa, diya sa sekreto nga kasing-kasing sa uban ang kaalam. Number 6 nga ang pagampo ni David, purge me with hyssop. Hinlui ako pinaagi sa hisupo. Hinlui ako, purge me from hyssop and I shall be clean. Okay, so hyssop mo na spiritual bath. Ang hyssop is the spiritual bath. Mo na ang pagpaligo sa espatuhanon nga kuan para paghinlo, cleansing. Purge me with hyssop, mura bag sabon, mura siya kuan para panghinlo, and I shall be clean. Number 7 nga prayer ni David, wash me and I shall be whiter than snow. So hugasi ko, atod pa, hugasi ko aron maputi ako sama sa nieve. So iyaging gikuan nga na feel giniya ang effect sa iyang sala. Na feel niya ang effect sa iyang sala mo to nga kuan gid, na feel giniya nga nahugawan siya, na kuan siya, na apektuhan siya ayo kay may nampuon man siya ang iyang prayer, dili na gyud siya normal sa iyang normal nga prayer. Ang iyang feeling dili na gyud normal feeling, layo na gyud siya sa Ginoo. Ay na sa Ginoo, nag-struggle gyud siya. Sumuto nga naghangyo gyud siya sa Ginoo nga mabalik sa Dios, ang tanan. Okay, so jato, purge me with hyssop, or purify me from my sins and I shall be clean. Gusto niya maputli siya, mawala to, madrain na to, maanod na to ang sala, mawala na to, dili na niya ma-feel ang guilt. So muna yung prayer. Number 6, wash me. Number 7, wash me and I shall be whiter than snow. Hugasi ko aron maputi ko, amatod pa sama sa navy or snow. And let me hear
let me hear joy and gladness. Okay, number 8 niya nga prayer, nga makadungog siya sa kalipay o kasadya. Kaya nga naman, daw mo nabungol, wala na siya pandungog nga, kuan, dili na normal po ang hearing. Dili na, give me back my joy again. Ibalik ka na ako ang kalipay. Let me hear joy and gladness. Kay wala na good siya nalipay, wala na siya kalipay, because sin cannot give us joy. Ang sala dili makata na tong kalipay, but kaguol, guilt. So manang uban, ang effect pod sa sin, masuk-anon, magsige na lag kasuko kamay nga kuan. So let me hear joy and gladness in the NLT, to give me back my joy again. Ibalik ka nako ang kalipay. Ibalik ka nako ang kalipay. You have broken me, matud pa. Okay, so mo na ang prayer niya, Lord, ibalik ka nako ang kalipay. Let me hear joy and gladness. Or give me back my joy. Nawala na gid yung kalipay sa pag-ampo, kalipay sa pagdaig, pagsimpa, kalipay sa pakigalubilo. Nagmagulanon na gid siya, because ang sala magatan na to kagulanan, because mo na ang gifeel. Kung unsay atong gifeel, mo pa gifeel ni Lord. Kung naguul ta, kay naguul ang Ginoo because of sin. Sa ato pa, kung wala na ta naguul, nga atay gibuhat nga sala, that is another story. So give me back my joy again in the NLT. Ibalik ka na ako ang kalipay. In that is number 8. Number 9 nga prayer, let the bones that you have broken rejoice. Okay, you have broken me and now let me rejoice. Ipabalik kaniya ang kalipay. Let the bones that you have broken rejoice. So kasi pasabot ani ang in verse 8. Sa diya makasala ta murag na ay bukog nga na broken. When we sin, it seems that we broke part of our bones. Muna na ay abnormality, na ay pain, na ay dugo. Diba, kung magkuha ng dugo, nag-broke mo ng, na ay tears, na ay agony sa sulod, na ay struggle sa sulod. So it said, let the bones that you have broken rejoice. Kuan ang bone. Let the bones that you have broken rejoice. You have broken me, now let me rejoice. Sa imo kong gibuak. Nagangyo siya nga ibalik sa Dios ang iyang kalipay. Because our joy is coming from the Lord. The real joy is coming from the Lord. So muna nga ang tao nga duol sa Ginoo, naggikalipay sa Ginoo, malipayon po siya despite of the challenges. Naka-inner joy. Na balag uban dili mga lagad, balag uban dili magbasa, dili magsimba, dili magdaig sa Ginoo. But ikaw na akay tinguha o ang imong gitinguha imong buhaton. Kaya naamay tao nga igo lang mo tinguha, wala siya action. To desire is not enough, but to do what you have desire is right. So yung dini, let the bones that you have broken rejoice in the ESV. In the NLT, you have broken me, now let me rejoice. It's a imo gibuak akong kasing-kasing. Kaya nabuak man po. Once makasala ta, murag gibuak po na tong kasing-kasing si Ginoo. Diba? Kung atong mga anak nagpabadlong nato daw, gigisian, gisamaran atong kasing-kasing. Inga na gyapon ko makasala ta si Ginoo daw, nasamad ang kasing-kasing ni Lord mo na nga na ay kagulanan, na ay kasakit. Inga na gyapon ang bation ni Lord. So if we keep on sinning before the Lord,
let his heart broken. Ug mo ma-feel po nato na o ma-feel po nato na ingana ra gid ka sayon sabton kitang ginikanan kung nagbabadlong atong anak, masakit atong kasing-kasing. Masakit po ang Ginoo kung naghimo tag dili maayo tubangan sa Ginoo. Muna ingon David, you have broken me, now let me rejoice. Di ba kung maulian na ta sa balatian, wala na'y pain, wala na'y kirot, malipay na ta. So ingana, in verse 9, this is the number 10 nga prayer ni David. Hide your face from my sins. Don't keep looking at my sins. Matod pa. Ilingiw ang imong naong sa akong sala. Akong mga sala. Matod pa diri sa verse 8. Pabatia ako sa tingog sa kalipay sa pagmaya ug bisan gipigis ug gidugmok. Ay number 9 man day. Ayaw isipa ang akong mga sala. Hinuon papasa ang tanan kong pagkadautan. So ang number 10 nga prayer ni David sa verse 9, hide your face from my sins. In NLT, don't keep looking at my sins. Ayaw tawag sige tanaw akong kasing ang akong mga sala. Hide your face from my sins. Ayaw tanaw tutukay akong sala. Diba ka na makasala ta murag guilty ta dili ta makaharong. Kita karong. And then number 11 nga prayer ni David, blot out all my iniquities. Papasa ang tanan nakong mga sala. I-clear na siya. I-clear na ko, Lord. I-clear na ko, Lord. I-clear na ko. Kuhaan na akong guilt. Kuhaan na akong struggle. Nga na ang iyang prayer. Nga, kung naatay gibati nga dili normal because of sin. Nga ato nang gitugyan sa Ginoo nga Lord. Kuhaan ni Lord. Kuhaan ni Lord. Kuhaan ni Lord. Oh. Kaya marata sige panglugod. Ayog undang og lugod mintras na apay lugurunon. Diba nga na man ta maligo. Kay once nga confession ta ga sulti sa tosong sala muratag nagligo. Nagsigit tag pamubo. And the more wa mo kabantay, the more we shed tears, the more taga kahindog ayo. The more ta nga gahilak nga gapangay pasaylo sa Ginoo, the more taga kahindog ayo. So ingana nga kung manglugod ta ini maligo ta mintras nga naapay daghan luguron ba daw lugura siya. So ingana mintras nga naapay makita nato nga naapay ka-feel nato nga dili maayo, ikuan na sa Ginoo, itugyan na sa Ginoo nga kuhaan ni. So muna paglugod gikuha nato, gitangtang nato ang mga buling mga dili maayos atong kaugalingon. Kay wala mo kabantay nga kung dili na makuha ang mga dili ta manglugod mo unay makabaho sa atong lawas, makabaho sa atong singot. Na once nga malugod na to na tanan is dili ta mabaho. Dili ta mabaho. Atong sanina dili mapikit ang baho. Ingana siya. So ingana no. And then ika-12 nga prayer ni David, create in me a clean heart, O God. Anang ika-12 nga prayer ni David. Putlia, O Diyos, ang akong kasing-kasing. Create in me a clean heart. Tagai kog putli nga kasing-kasing. Hinlo nga kasing-kasing. Kaya nag-struggle lagi siya, Lord. Nahugaw jud akong kasing-kasing. Nalain jud, Lord, na feel kinako nga hugaw, na-adjoy something wrong. Na-adjoy something wrong. Kaya atong kasing-kasing mauni ang mo bati sa mga dili maayo o maayo. So muna nga damor ta daghan gihimo nga di maayo, damor atong kasing-kasing maugawan,
una nga the more siya mag-struggle. So, ika-12 nga prayer ni David, create in me a clean heart, O God. And then, ika-13 is, matod pa, and renew a right spirit within me. Taga ikog bag-o ug matarong nga espiritu sulod nako. A renew a right spirit, a loyal spirit in the NLT. And renew a right spirit nga tarong na akong espiritu. Dili na tarong-tarong, but tarong na akong espiritu. O na ang prayer ni David. Taga ikog tarong nga espiritu, dili lang tarong-tarong nga espiritu. Kay dili gusto si Lord og piki. Gusto ni Lord og real, right, nga kasing-kasing, nga kung magsulti ta sa iya, ampo ta sa iya, magpasalamat ta niya, is makita ni Lord ang atong righteousness, tarong ta, right ang atong right ang atong kasing-kasing na ay righteousness. So, inga na kung atong tan-awon ni nga chapter 51 sa Salmo, grabe gid ang kuan ni David, ang iyang hangyo sa Ginoo. Nagkuan siya nang pahugas gid siya ayo sa Ginoo. Grabe gid ang pahugas. Grabe gid ang paghugas. Pagpahugas sa Ginoo kay gusto siya mahinlo gid yun. Kay nga ni ramanggon na siya. Pag isang unsa na to kahugaw, kabaho, kay gikan baka ta nag kuan dito, gikan ta nang limpyo, nag kuan sa hugaw kaysa nan kung adto tag banyo, adto tag gripo, magpahugas ta. Panabon kitag ayo, maghinlo kitag ayo, mahinlo jud ta. So kita jud mutuol sa Ginoo tag sa tagsa. Dili naman ta bata nga magpaligo pa, magpasabon pa, magpa-shampoo ta, magpabubo pa. Kung dako na takita na mismo hinlo, maligo, manglugod. Sa bata pa ta, atong mama, atong ate, mo magligo na to, magbubo na to, magshampoo, magsabon, o maglugod na to. Pero kung dako na takita na jud ang magligo, magsabon, manglugod, so inga na nga kita na mismo ang mo take action sa atong kaugalingon para mahinlo ta, parang walay mo alis nga kuan baho. Inga na sumatod pa din sa ika-13 niya nga prayer, and renew a right spirit within me. Taga ikog bag-o nga espiritu, sakto nga espiritu, a right spirit, matarong na nga espiritu. Kay mo na gitanaw ni Lord, matarong na ta. Dili nang patarong-tarong. Kay lahi dyan nagpatarong-tarong, nagpretend lang ta. Ba't ka nang matarong? Kung matarong na tong kasing-kasing espiritu, wala na pretentious. We don't care na dayon bahala kung sa kasulti nila. Kaya kung nagpretend lang ta, we want to be recognized, katarong pa ta. But in the sight of the Lord, no, it's not yet. Not yet. So nga na, we have to know that it's not about men, tanan na to, but si Lord, unsa ni pagtanaw ni Lord sa atong kasing-kasing, unsa ni pananaw ni Lord sa atong kaugalingon. So mo na ang prayer ni David, kabalo man gud siya sa iyang Ginoo, kabalo siya. So as we know God, as we know the do's and don'ts of the Lord, atong buhaton ang iyang gusto. Ug matod pa in verse 11, this is the 13th, ika-13 nga prayer ni David. Kay ano niya repeat, ika-12, ika-13, ika-14, ika-13, ika-14 nga prayer ni David, cast me not away from your presence. Ayaw kong isalikway sa imong presensya. Kasi pasabot ka na. Panahon, it means nga wala siya isalikway. Ma-feel pa niya presence si Lord. As we do not feel the presence of the Lord, na apay something wrong. Ana ragid siya.
dili man ihikaw ni Lord ang presensya, ang Espiritu Santo mangliho. Sa diya nga, kita niya nga, willing ta, ready ta, o cleanse ta. Sa may ready ta, cleanse ta. Naapot ay eagerness nga, ma-feel na to yung presence. Siya, cast me not away from your presence. Do not banish me from your presence. Ayaw kong sa likway. Ayaw kong ipalayo sa iyong presensya. Wana iyang ika-14th nga prayer. Ika-14 nga prayer. Dili siya gusto malayo sa Ginoo. Dili siya gusto nga wala lay pulos ang tanan. Di ba? Wala may pulos ang tanan kung dili ato mabati ang presensya sa Ginoo. Manang dili taga-tubo. Once nga dili na to ma-feel ang presence si Lord, dili taga-grow. Dili kita taga-grow, honestly. It's the presence of the Lord can make us grow. We will never grow if the presence of the Lord we could not able to feel. Kaya mura siya og baking powder, mura sa yeast, nga mo patubo. Kaya once nga mutubo na, muhumok naman, di ba? Kung mutubo, muhumok na siya. So once nga mutubo na ta papangalagad, humok na ta mo obey ni Lord. Dali ra ta niya ma-convince, dali ra ta niya ma-sugo, dali ra ta ma-obey niya. Kaya nahumok na atong kasing-kasing kanitubo man. Nga na. In verse 11 yapon, ika-14 nga prayer, cast me not away from your presence, and ika-15, and take not your Holy Spirit from me. Ayog kuhaa ang imong Espiritu Santo kanako. Kay the Spirit of the Lord is like the candle, lighting us and giving us that fire. Again, the Spirit of the Lord is like a candle nga nag siga ug naghatag na to og kahayag ug naghatag na to kainiton. Siya, take not thy Holy Spirit from me. Muna ika-15 nga prayer ni David. Ikan sa verse 1. Ayog kuhaa ang Espiritu Santo kanako. Kay once the Holy Spirit is taken out from us, wala na tayo kadasig, wala na tayo kalipay, wala nang laay na atong kinabuhi. Gusto ta malipay, gusto ta madasig, wala. Kay ang Espiritu Santo wala na. Nganong ni Hawa ang Espiritu Santo, kay naay sala nga atong nahimo. Na gusto ni Lord nga matangtang na aron makabalik ang Espiritu Santo. So, once that is not taken out from us, the Spirit of the Lord cannot dwell within us. Dili makapuyo na to sa atong sulod. We are struggling. In verse 12, that ika-16 nga prayer, restore to me the joy of your salvation. Ibalik ka nako ang kalipay sa imong kaluwasan. Mana ika-16 nga prayer, ika-16 nga prayer. Ibalik, restore to me the joy of your salvation. I-restore, ibalik kanako ang kalipay sa kaluwasan. Manang uban, wala na'y kalipay sa kaluwasan. Wala lang. Kaya nga naman, ang Espiritu Santo, nawala man. Nigawas ng Espiritu Santo. Nihawa na. Wala siya kalipay. Wala siya kalipay pagpangalagad. Wala kalipay sa pagdaig, pagampo, pag simba. Wala kalipay makig-fellowship. Nga naman, na ay reason. Na ay reason. So, yung din
Restore to me the joy of your salvation. Ibalik ka na ko ang kalipay sa imong kaluwasan. Ika-17 nga prayer, and uphold me with a willing spirit in the NLT, and make me willing to obey you. Ika-17 nga prayer ni David, tagait ko kasing-kasing nga mo tuman nimo. Make me willing to obey you. And restore a right spirit within me, matod pa. And uphold me in your willing, with a willing spirit. Muna ika-17 nga prayer. Tagai ko o espiritu nga willing mo obey. Kay ang tao na ay desire mo obey, pero ang willingness na tuog sa pag-obey mo pinagikuan ni Lord. Muna ngayon sila make me willing to obey you. Lord, tagai ko willingness nga mag-obey nimo. Dili kay willingness to obey the other master mo nga kaaway. Muna ang iyang gitagsag-tagsag pray. Kay ang iyang struggle, iyang tugan sa Ginoo. Diba kung banyo ta, ligo ta, atong kuan nga matagbaw ta, malinlo ta, muna manglugod jud ta. Abi na to, wala na tay kuan, pero magsigitag panglugod na pamanggidi ay. So ingan na nga as we are in the sight of the Lord, samtang nagligo ta, murag atubang ta sa Ginoo, naghinulsol ta, nagconfession ta, nga na ang atong ginabuhat daw na ata sa banyo, nagpahinlo ta ni Lord. O matod pa ni sa asa na tanga verse 12. Okay, restore unto me the joy of your salvation. Na ika-16 nga prayer. Ang ika-17, uphold me with the willing spirit. Tagai kong kasing-kasing nga kining anda mo tuman nimo. Kaya nga naman daw, kaya kung matagaan na siya in verse 16, then I will teach transgressors your ways, and sinners will return to you. Kay kung buhaton mo kuno na ang buhaton na as Ginoo, then ako makatudlo nako sa mga transgressors your ways, then I will teach your ways to rebels. O kasi pasabot ani, dili ta katudlo sa pamaagi sa Ginoo, atud pa sa ngatos mga rebelde. Transgressors ang ibutang diri sa NLT o sa ESB, rebels ang state diri sa NLT. Kay dili man ta katudlo kung wala pa ta na license ni Lord nga kuan unsa man na ang license sa Lord, we are forgiven. Diba? Ang lisensya sa pagtudlo, if we are forgiven, we are given the right by God. So i-restore ka na ko ang kalipay sa imong kaluwasan ug taga ikog willing spirit, then I will ug ana paden ako makatudlo sa mga transgressors your ways. Kay dili man ta tapos mo tudlo kung mitas kita wala pa tagi pasaylo ni Lord, wala pa tagi kuan ni Lord, kay ngano man o mo rebound man sa atua, and sinners will return to aron ang makasala makabalik diya kanimo. Kay di man ta kabadlong kung na mo po na atong kalaki. Okay, and sinners will return to you. So mo na ang purpose nga nung gusto ni David, kaya makatudlo na siya balik, dili na mo bound sa iyang balik. In verse 14, ika-18 nga prayer, deliver me from the blood guiltiness, O Lord. In the NLT, forgive me
for shedding blood, O God who saves. Pasaylo ako from the blood guiltiness, O God. Kay kuan man siya, warrior man siya. So daghan gid siya napatay na mga tao nga kontra niya. So nga siya, Lord, deliver me from the blood guiltiness, O Lord, or forgive me for shedding blood, O God who saves. Muna ika-18 nga prayer niya. Nga nga siya kasayloan sa mga dugo nga kuan nga shed because sa warrior. Matod pa. And then deliver me from the blood of God of my salvation, and my tongue will sing aloud of your righteousness. Okay, kana nganong siya i-deliver kay kuno ang iyang dila will sing aloud of your righteousness. Then I will sing joyfully sing. I will joyfully sing of your forgiveness. Insya nga ipahigawas ko, deliver me from bloodshed, matud pa, or forgive me from bloodshed. Then I will joyfully sing of your forgiveness. Aron malipayon kung magkanta sa imong kapasayloan. Ingan na. So naa siya reason sa Lord. Dili ko magmalipayon kung dili pa ko nimo pasayloon. So muna dahil nga, malipayon na to once nga, ma-feel man ginato nga gi pasaylo ta ni Lord. Kung kasing-kasing, kinasing-kasing ta na nga ipasaylo. Ma-feel man siya na to. Nga na siya. So, the more ta magbubuog tubig, the more ta magbubuog tubig, the more ta mahinlo. So, what does it mean? Wala makabantay, the more ta makahilak, the more ta maghilak, mga ipasaylo sa Ginoo, the more ta mahilak, mga ipasaylo sa Ginoo. Grabe nang binubuay na to sa tubig. The more ta, grabe nang binubuay sa tubig para mahinlo ta. Remember, dili mang ang mga buling, dili na siya basta-basta malugod, manguan gawas kung walay tubig. Dili ta mahinlo. Sige kag panglugod niya, di ka mabuog tubig, wala gyapon na, di gyapon mahinlo. So ingan na, muna nga gusto ni Lord nga mga tagpasaylo, and the more ta nga makahilak kanang tagpasaylo sa Ginoo, the more ta nagpaubos, the more ta magpaubos, the more ta makahilak sa presensya sa Ginoo, o the more ta mahinlo, umatod pa mo dito makadaig tas Ginoo, dili ta makapugong makadaig sa Ginoo. Daig kita sa Ginoo, mag-praise ta ni Lord, mag-worship ta ni Lord. Okay, in verse 15, that is number 19 ang prayer niya. O Lord, open my lips. Ang ika-19 nga prayer ni David, O Lord, open my lips, abri akong mga ngabil, and my mouth will declare your praise. So Lord, abri akong mga ngabil, aron nga akong baba magdaig kanimo. Kaya mo man lagi, kung ang tao nalunang na sa sala, wala siya na nga ipasaylo, naglunang sa sala, di na siya nagdaig. Dili na siya nagdaig ginasingkas mo, daig siya nga taphaw, lahi rabi gid ang daig nga taphaw. Kay ngani raman jud na siya ni mga makadungog banta sa mga kanang The Voice Kid, tug American Got Talent. Gapaminaw ra gid ang mga juror, mga judges. Once nga dili bitaw kinasing-kasing ang pagkuan sa na contestant, dili makatandog sa ila, wala lay kuan, muna dili sila, wala na kay point sa ilang dako. Katong uban pud nga magtalikod, once nga mo pindot na sila matubang na makita nila kinsa na, it means giganahan sila sa contestant, sa performer.
So ingana gyapon, once nga silud mo atubang nato, kay giganahan siya nato, ganahan siya sa atong tingog, ganahan siya sa atong performance. Malipay, it means nalipay siya nato. Kung matod pa din, open my lips and my mouth will declare your praise. That my mouth may praise you. Dapat di akong baba. Siya nga si akong daygon. Sa ato pa, unsay pasabot ang mga tao nga sigilag sultig dautan sig pamalikas. Imbis nga pasalamatan ang Lord, magsige na og pamalikas. Di gina siya maingat talimadon. Ana, nagpadayag nga lahi gid ang nasa sulod niya. Lahi gid nasa sulod niya. So nga na right. Bisan pa ingon tag Christian, anak ta sa Ginoo, ko ang manggawas atong baba, pulos yawanon, pulos lautan, nagpadayag na unsay na sa sulod nato. Sakit man siya paminawon, pero mao na ang realidad. Kay mao sa to, ang atong baba is tester. Mara siyag laboratory gyapon, mo determine unsay na sa atong sulod. Unsay mo gawas atong dili sa atong baba, mo determine sa natong sulod. So mo na nga mailhan nato, di ba? Mailhan nato ang tao kung kinsa siya, kung unsa iyang sinultian. Sige, panginambog, it means karboso siya. Sige siya sulting maayo, it means maayo siya. Kaya atong baba is isa ka machine nga mo determine ug unsa pa. Okay, open my lips, matod pa. Where is that verse again? In verse 15. Open my lips and my mouth will declare your praise. Arang akong baba mo declare sa imong mga pagdaig. Siya ang daygon, ang Ginoo mo ay daygon. So inga na igsuon. Muna mabatayan na to. Bisan kita magkabantay man taon sa na siya nga klase nga tao. The way ang tao magsulti, the way siya magsulti, the way ang iyang naong, ang expression sa iyang naong, sinultian niya. Mabawaan na to unsa siya. So God knows also, kung makamatikod ta sa tao nga sincero, mapabsanon og maayo. The more si Lord makamatikod na to, kung tarong bata o nagpatarong-tarong ra bata. That is why we could not able to fake God as we cannot fake man. Kung dili na to mapiki ang tao, nga na discernment, labaw na to dili mapiki si Lord. So every time we talk to Him, God is expecting us nga ginasulti na to tanan sa iya ka. Kay willing siya motabang na to. Willing siya nga mo repair, willing siya mo tambal sa ato ang kaugalingon, sa atong gibati sa sulod. Muna si David, iyang giskuntanan, iyang gisulti tanan. As we spend time with the Lord in prayer and confession, it seems that we are in the laboratory area. Maratag na sa laboratory area. Nga atong gikuan atong kagalingon. Pa-identify unsay realidad nga naa sa atong sulod. But the difference is, kung adto sa literal nga laboratory, kung moadto ang tao sa laboratory, CT scan ba na siya, MRI, paggawas niya na agya puntong balatian, i-identify lang dito sa iyang sakit, unsay kaimtang sa iyang sulod. Apan kung di sa laboratory sa Ginoo, laboratory area, kung ato nang gikuan tanan sa Ginoo, tanan ato nang duso tanan sa Ginoo, atong gi-entrust tanan sa Ginoo, atong gi-sumbong tanan sa Ginoo ang tanan. Paggawas na to, pwede na nga wala na ang tanan pod. Ingana ra na siya.
Kaya ni Lord tangtangon ang atong mga dili maayo. Pour out na nato sa iya. Kaya ang laboratories kalibutan mo examine lang na, mo identify lang na sa blatian. Ana, pagbasa sa doktor, ana pa din siya mo resita para tambalan. Pero sa laboratories sa Ginoo, as we shed tears nga Lord, tangtangan eh. Kabasa ka sa akong kasing-kasing, nagkita ka sa akong kinabuhi. Make me willing to obey you. Remove all these things that I'm struggling for. Because God is powerful. God is living. Buhay siya. He will give us comfort. He will answer us. He will cleanse us. Ingan na siya. So sometimes, wala lang na namaong atong pagduol sa Ginoo sahay. Higadali-dali ta. Diba? Kung lahi ba na magdali-dali kag ligo. Lahi ba nang magligo ka nga sumala sa imong gusto magstay dito niya magpakuan jud ka, maglugod jud kag ayo, maglimpyo jud kag ayo. So kabalo si Lord, gadali-dali ta permi sa iya ka. Kabalo si Lord. We have to know God more. And as we spend time with Him, the quality time, the best time that we can spend with the Lord, and we will go out with the best feeling in us as we give our best time before the Lord. Atong i-pour out tanan nga to sa iya. And many things He will do in us. Dakat siya buhaton sa atong kinabuhi. Because mo nang gusto dyan ni Lord. So nga na igsuon. In verse 16, for you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with a burnt offering. Ingon si David, dili man ka malipay, dili ka mahimuot sa mga halad nga ang naghalad. Dili patarong ang kasing-kasing, wala pagi kahimot sa Ginoo. We cannot bribe God by our offering ng atong kasing-kasing espiritu, dili but right in the sight of the Lord. That is why the kind of fruit ang klase sa bunga, the amount of fruit that we reap, i-multiply na ni Lord depende sa atong kasing-kasing nga tarong na. Manay na uban na 30 folds, ay 60 folds, na 100 folds. Whatever we sow in the kingdom of the Lord, as long as our hearts are right. When our hearts are right, it means it's fertile. Kung fertile na, dili lang 30 folds, dili lang ka 30 kapilo ang iyang pag-multiplyan. Kung naayuta nga fertile, ang kasing-kasing nga fertile is mapabsanon, madinawaton, mainampuon, sinimbahon. Nana siya level, nana siya category. And God knows what level do we give, what level do we belong. So you will not delight, you do not desire a sacrifice, or I would offer one. You do not want a burnt offering.
God is not like man. Na after sa atong naa. God is after sa atong heart. Once atong heart is right, all things that we give unto Him, lahi jud siyang effect. Lahi jud siyang effect. Lahi ang pag-multiply ni Lord. Everybody can sow, ang tanan makapugas. But the seeds nga mo return, nag-differ na siya. So if you want great multiplication sa imong gipang pugas ni Lord, ang kasing-kasing kinahanglan matarong. God is not looking how pleasing we are sa atong pagpanamit. Dili siya after si Lord sa atong pagpanamit nga nag-focus ato sa atong bisti. After si Lord sa atong kasing-kasing nga tarong na. Kung tarong atong kasing-kasing pati sa atong pagpamisti, madayag po na siya ug atong lilihukan. In verse 17 kana karon, the sacrifices of God are a broken spirit. It is in ASB, in NLT. The sacrifice you desire is a broken spirit. Kana siya. Ang sakripisyo kuno nga gi-desire ni Lord, a broken spirit. Nga ingana ta ka broken. Nga Lord, lahi jud akong gibati, Lord. Lahi jud akong gibati. Lahi baya jud imong pagduo sa Ginoo. Sometimes God give us brokenness for us to offer a broken spirit before Him. Because if our hearts are not broken, our prayers are not that intense. Our devotion is not that intense. So sometimes God give us brokenness, broken heart, broken spirit, because that's what He desire. So the sacrifice you desire is a broken spirit. Lord, I'm broken. Mana maghilak ka. Lord, I'm broken. I'm hurt. I want you to heal. God is so happy to see us, that we humbly come before Him. And He will not reject a broken and a repentant heart, O God. Kung dili nimo i-reject, dili nimo itakwil ang mga halad na diin na a repentant spirit, a repentant heart. A broken and a contrite heart, O God, you will not despise. Dili nimo i-despise, dili nimo i-hikling, dili nimo i-reject. So ingana, in verse 18, the 20th, ikabainting nga prayer ni David, do good to Zion in your good pleasure, or look with favor on Zion and help her. So dili na niya personal nga prayer ni kay David. It's for Zion na po na yung prayer nga buhaton ni Lord na i-favor ihata ni Lord sa Zion and help her. Dili na niya personal nga prayer, but sa place na siya nga naa kay buhaton nga maay sa Zion and help her, tabangan nimo siya. Build up the walls of Jerusalem. Ika 21 nga prayer ni David, build up the walls of Jerusalem. It means protection. When the walls are built up, it means there's protection. Nganong mag-wall ta, nganong mag-gate ta, arong protection. So build up the walls of Jerusalem. Rebuild the walls of Jerusalem. Ano man, ansay pasabot na kay thank you, Lord. When the people of a place mostly keep on sinning, it seems that they are
breaking the walls. Kung ang mga tao sa kadapit magpakasala, daw sila guba sa mga walls, sa pader. Kaya wala na may protection. Sins can remove protection. And walls speaks of protection. So muna nga, sa diha nga makasala ang katawhan, the wall of protection is taken off by God. Si Lord mismo kuha. And He allows the enemy to enter because the wall of protection is no longer there. So nga na siya. Rebuild the walls of Jerusalem in the NLT, in the ASB. Build up the walls of Jerusalem. Na naman, kung ma-build up, then you will delight in right sacrifices. Magkalipay ka sa mga halad offered in the right spirit. Malipay na din si Lord sa mga ipanghalad nga gi-offer in the right spirit. Diba ma-feel ka po nato na alun na ilawat, ma-feel nimo nga gidawat imong prayer, na feel nimo kay na feel nimo nga si Lord namuhat gyud. We will know God and we can feel God as we do the right things in the right heart. So then you will be pleased with sacrifices offered in the right spirit, with burnt offerings and whole burnt offerings. Then bulls will again be sacrificed on your altar. Mo din to magkalipay nga maghalad, magkalipay magsacrifice kanto sino, magkalipay. There is joy in offering unto the Lord whatever things you offered, because God has joy also to receive it. Malipay si Lord. Nga naragid siya. So 21 prayers of David in the book of Psalm 51. Takan siya pag-ampo. Duha lang ka prayer niya. Dili para sa kagalingon, para sa Jerusalem, para sa Zion. Na i-rebuild ang walls for the protection. Kaya dayon, ang verse 19, ang mga paghalad dayon. Malipay si Lord, madawat sa mga paghalad. So ang atong paghalad, nato, i-bless ni Lord pag-ayo. Kung na right atong kasing-kasing, na ipanalangin. Lahi jud siya ang level sa panalangin. If we offer in the right spirit, if we live in the right kind of living that God pleases, nga na siya. So God will bless His words for this wonderful day, the 5th of July. The 5th of July. Kalima, Gracia. Unmerited favor. 7 July. God's number. And this is the first Sunday of the month of July. And let's be going to His house with the right spirit, for our sacrifices, our giving will be blessed by the Lord in the way He wants us to be blessed. Remember, we will reap what we sow. Atong maani ang atong gipugas. If our heart is fertile, our harvest is great. Nga na siya igsoon. Let us pray. Oh, glory to God in the highest, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you so much of reminding us of things we must do, so that, Lord, You will be pleased in us, and our sacrifices are accepted and multiplied, and the joy
that you want us to experience will we receive, O Lord God. Help us to pour out everything unto you, Lord. Help us to be cleansed, O God, with your words and with your precious blood that you shed at the cross of Calvary. Seal your words, Lord, with your precious blood, that we will always remember them, and we will always honor you, God. Thank you, Lord, for everything. Glory be to your name. Continue to wash us, cleanse us, make us worthy, Lord. Please you, to honor you, God, to worship you, to praise your holy name before the holy throne of grace, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Thank you and God bless. Thank you for watching.